Ang kapatid na babae na binubuli ko simula pa noong bata kami. Iyon pala ang magiging bidang babae sa mundong ito. Para may salba ang aking abang buhay. Sinadya kong mag-aral sa ibang unibersidad para lang iwasan siya. Pero hindi ko akalain na sa opening ceremony ng mga bagong estudyante. Muli kaming magtatagpo, naiiyak na hinawakan ako ng bidang babae at pinigilan. Kuya, bakit mo ba ako iniiwasan? Napunta ako sa loob ng isang sweet romance novel. Sa malas, ako ang gumanap na kontrabidang lalaki. Ang orihinal na may-ari ng katawang ito ay ang paboritong apo sa pamilya. Simula bata ay sunod ang lahat ng gusto niya. Isang araw, bumili ang lolo niya ng paborito niyang maliit na cake. Dinala niya iyon para ipagyabang at asarin ang bidang babae. Pero binato siya ng bidang babae ng bato sa ulo. Sa huli, nahulog at nasira lang ang cake. Doon na nagsimula ang matinding galit nila sa isa't isa. Lihim na sumumpa ang orihinal na may-ari na talagang gag-antay siya. Kaya naman sa tuwing makikita niya ang babae, gagawa siya ng paraan para pagtripan ito. Hanggang sa umalis ang bidang babae. At muli silang nagkita noong kolehiyo na. Doon nakita ng orihinal na may-ari kung gaano kakinang ang bidang babae. At muli siyang nahulog dito. Sinubukan niyang sirain ang relasyon ng mga bida. Gumawa pa siya ng paraan para idiin at ipahamak ang bidang lalaki gamit ang bidang babae. Hanggang sa makahanap ang dalawa ng ebidensya at ay pakulong siya. At sa huli, napatay siya sa loob ng kulungan. Hinawakan ko ang gilid ng noo ko. Doon sa bukol nakakahampas lang. Pagtingala ko, nakita ko si Nanggang Lee sa di kalayuan. Galit na galit siyang nakatingin sa akin. Para siyang isang batang lobo na handang sumugod anumang oras. Puno ng pag-iingat at puot ang kanyang mga mata. Ngayong ang nasa loob ko ay isang kaluluwa ng 22 taong gulang na matanda. Hindi ko na talaga kayang pumatol sa bata. Pinulot ko ang cake sa sahig. Inalis ko ang bahagi ng cream na nadikitan ng alikabok. At inilagay iyon sa ibabaw ng pader na may taas na 1 metro. Hoy, tawag ko sa kanya. Sabay turo ng daliri ko sa cake na iyon. Hindi na ako nagsalita pa. Tumalikod na ako at pumasok sa bahay. Nagtago ako sa likod ng bintana para tingnan ang reaksyon niya. Umaasa lang ako na maaalala niya itong maliit na pabor. Para hindi na niya ako guluhin sa hinaharap. Halatang hindi inaasahan ni Nanggang Lee ang nangyari. Natigilan sandali ang mabagsik niyang mga mata. Pagkatapos, bigla siyang sumugod na parang isang maliit na hayop na dadamba. Hinablat niya ang cake at tumalikod para tumakbo. Maya-maya lang, nawala na siya sa dulo ng kalsada. Mula noon, palaging nagpapaligoy-ligoy si Nanggang Lee sa tapat ng bahay namin. Kaya sa tuwing mangyayari yun, mabilis kong inilalagay ang mga tirang pagkain sa isang malaking mangkok at ipinapatong sa pader. Hindi ko siya kinakausap o nilalapitan. Pagkalapag ng pagkain, tumatalikod na agad ako at pumapasok sa bahay. Bakit hindi mo na binubuli yung batang yun nitong mga nakaraang araw? Kinamot ko ang batok ko. At nagdahilan. Sabi po kasi ni teacher, dapat daw po tayong matutong tumulong sa kapwa. Tsaka lola, di ba po sabi nyo, kasing Jero ang tatay niya at pinapabayaan siya. Tapos tumakas pa ang tunay niyang nanay. Kawawa naman po siya. Hinaplos ni lola ang ulo ko ng may pagmamahal. Pinuri niya ako at sinabing malaki na raw ako at marunong nang umintindi. Pero alam ko sa sarili ko, na gusto ko lang mag-ipon ng utang na loob. Para sa oras na maging matagumpay siya sa hinaharap. Tuluyan na niya akong kalimutan. Pero ang kabaitan kong yun ay hindi sinuklian ng maganda. Ang mga mangkok na iniiwan ko sa pader. Ang una ay nawala. Ang pangalawa, nabasag sa kanal. Ang pangatlo, diretsyong ibinato sa loob ng bakuran namin. Basag na basag. Sobra akong nagalit. Naglagay ako ng mangkok sa pader. Kasama ng isang fruit candy na kulay berde ang balat. May hawak akong 1 metrong haba na patpat na kawayan. At nagtago sa likod ng halaman. Plano kong hintayin siya, para turuan siya ng leksyon. Para malaman niyang hindi basta-basta ang mga mangkok namin. Hindi ito napulot sa kung saan-saan lang. Pinapapak na ako ng mga lamok, ang dami ko ng bentil sa katawan. Noon ko lang napansin si Nanggang Lee. Paika-ika siyang naglalakad papalapit. Hindi may tago ng makapal na dumi sa balat niya. Ang mga pasa at bahid ng dugo sa kanyang noo, maging sa mga braso niyang nakalabas sa manggas, ay may mga bakas din ng malalalim at mabababaw na sugat. Noong makita niya ang candy, biglang napatigil at nanginig ang maliit niyang katawan. Bakas sa mukha niya ang gulat at pagkalito. Matagal siyang nakatayo lang doon at nakatitig. Bago dahan-daang iniabot ang kanyang kamay. Maingat niyang hinawakan ang candy, na para bang isa itong napakahalagang kayamanan. Biglang kumirat ang dibdib ko sa awa. Nawala na agad ako ng ganang pagalitan siya. Lumabas ako mula sa likod ng puno. Halos mapatalon siya sa gulat at nanginig ang buong katawan. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa akin, puno ng takot. Para siyang isang munting hayop na nazukol. Huwag mo nang uuliting basagin ang mga mangkok ko. Ibalik mo ng maayos pagkatapos mong gamitin. Tandaan mo yan.
Naglakad ako palampes sa kanya habang hila-hila ang piraso ng kawayan. Kinuha ko ang natitirang candy sa bulsa ko, at iniabot ito sa harap niya. Ulala lang siyang nakatingin. Matagal niyang tinitigan ang candy sa palad ko. Pagkatapos ay bigla siyang tumalikod at mabilis na tumakbo palayo kahit paika-ika. Nakayapak lang siya habang tumatakbo sa mabatong daan. Pero parang wala siyang nararamdamang sakit. Ang maliit at gumigewang niyang anino ay mabilis na naglaho sa paningin ko. Nang maghapunan na, kara-rating lang ni Lolo galing sa labas. Napag-usapan nila na kaninang tanghali pala, ay binugbog si Nanggang Lee ng tatay niya. Ang balita, dahil lang hindi nakapagsalang ng mainit na tubig si Nanggang kagabi, ay grabe na naman ang inabot niya sa hayop na yun. Natigilan ang kamay ko habang hawak ang mga chopstick. Naalala ko ang mga sugat sa katawan niya. Biglang sumama ang loob ko at nawalan ng ganang kumain. Para lang hindi na mabasag ang mga mangkok sa bahay. Sinadya kong palitan ang isang. Nilalagyan ko siya ng pagkain gamit ang isang maliit na palangganang aluminyo. Sa tuwing hindi ko siya makita, kinakatok ko ang gilid ng palanggana gamit ang chopsticks. Hindi magtatagal, sisilip na ang ulo niya mula sa malayo. Titingnan ako ng kanyang maniningning na mga mata. Ang pares ng kanyang mga matang maitim at bilugan ay kitang-kita ang liwanag sa marungis niyang mukha. May bahid ng pag-iingat at pag-aalinlangan. At may kaunting pag-asa na halos hindi mo mapapansin. Palagi akong nagdadagdag sa palanggana ng isang pirasong milk candy. May maliit na negosyo ang mga magulang ko sa syudad. Kaya sa lolo at lola ako nakatira sa baryo. Pagka-graduate ko ng elementarya, sa syudad na ako magha-high school. Si Nanggang Lee, na 3 taon ng bata sa akin, ay kinumbinsi rin ng teacher ngayong semestre, na pumasok bilang grade 1 sa eskwelahan sa aming baryo. 7 araw ng National Day, 7 araw ko siyang inalagaan. Mula sa dating paghahagis niya ng palanggana ko, hanggang sa kalaunan ay ibinabato na niya pabalik ang palanggana at chopstick sa loob ng bakuran namin. At hanggang ngayon, hinuhugasan na niya ng malinis ang palanggana at chopsticks, at ibinabalik sa dating pwesto nito sa pader ng bahay namin. Pero hindi rin nagtagal ang kabaitang iyon. Yung tindera sa almesalan, kay abot lang sa akin ng siopaw. Bigla niya itong hinablot, at mabilis na tumakbo hanggang sa mawala sa paningin. Kaya wala akong nagawa kundi gumastos ulit para bumili ng tinapay. Pagbalik ko sa classroom, walang tigil sa pag-iingay ang mga lalaki. Biglang sumabog ang galit na naiipon sa dibdib ko. Malakas kong ibinagsak ang libro sa mesa. Sa lakas ng kalabog, biglang tumahimik ang buong classroom. Seryoso ang mukha ko habang pinapagalitan ang grupo ng mga lalaking nagkakagulo. Sa oras ng exercise ng 2nd klase, bilang leader, nakatayo ako sa entablado. Agad kong napansin sa kaliwang bahagi ng entablado si Nanggang Lee na nasa grade 1 na pinapagalitan ng teacher. Nakatayo siya ng tuwid na tuwid. Nakatitig lang siya sa lupa. Kinukuskus ang kaliwang paa sa kanan. Yung itsura niyang parang walang paki sa mundo at ayaw magpatinag. Nagbibigay ang paaralan ng libreng masustansyang pagkain para sa mga estudyante. Hindi naman ganoon kasarap ang lasa niyon. Sapat lang para pantawid gutom. Pero si Nanggang Lee, sa tuwing kakain, ay laging nakakaubos ng 3 malalaking mangkok. Para siyang gutom na multo na nagbalik loob sa mundo. Kung sumandok siya ng kanin sa bibig niya, parang wala nang bukas. Punong-puno ang bibig niya sa bawat subo. Noong araw na iyon, matapos kong i-lock ang pinto ng classroom at bumaba, saktong nakita ko ang ilang mas nakatatandang estudyante. Mga lalaking buhat-buhat si Nanggang Lee habang mabilis na nagtatakbuhan at naghihiyawan. Napabuntong hininga na lang ako habang nakatayo roon. Tumalikod ako, pumanhik sa itaas, at kumatok sa pinto ng opisina ng guro sa grade 6. Isinumbong ko ang nangyayari sa kanila. Noong isinama na kami ng guro para hanapin siya, itinapon na pala si Nanggang Lee sa putikan sa tabi ng kalsada. Balot na balot ang buong katawan niya ng putik. Ang mga mata na lang niya ang makikita, at sobrang lamig ng tingin niya, nakakapangilabot. May nakatagong matinding puot sa loob niyo na parang mababaliw na siya sa galit. Nakaupo siya sa gilid ng bukid, mukhang napakaliit at napakalungkot. Ayon sa kwento ng orihinal na libro, kapag nakita ito ng orihinal na may-ari ng katawan ko, lalapitan lang niya si Nanggang Lee para pagtawanan. Tatalsikan siya ng tubig at babatuhin pa ng putik. Pero naglakad ako papunta sa gilid ng bukid, at iniabot ko ang kamay ko sa kanya. Halika rito. Nanatili siyang nakaupo sa putikan, hindi gumagalaw. Malamig lang siyang nakatingin sa akin. Nag-isip muna ako ng sandali. May kinapa akong isang candy sa bulsa ko at iniabot ito sa kanya. Doon lang dahan-daang gumalaw ang mga mata niya. Tumingin siya sa kending iyon. Sa itim ng kanyang mga balintataw, unti-unting lumabas ang bakas ng matinding hinagpis. Inilapit ko pa lalo ang candy sa kanya. Ilang beses siyang sumubok, bago siya pasuray-suray na nakatayo mula sa putikan. Naglakad siya palapit sa harapan ko.
Iniabot niya ang kamay niyang balot ng putik para kunin ang candy. Binawi ko yung candy. Hinawakan ko ang kamay niya. At hinugasan sa tubig sa tabi. Ang payat at ang liit ng kamay niya. Ang mga buto niya, parang tumutusok sa palad ko sa sakit. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Habang tinutulungan ko siyang hugasan ng putik sa kamay niya. Pag-ulong kong sinabi, hugasan muna natin yung putik. Kundi madudumihan yung candy. Sa huli, nakakunot ang noo ng teacher. At pinahatid sa akin si Nanggang Lee sa bahay nila. Ma'am, kilalang lasinggo sa baryo ang tatay niya. Nambubugbog pag nalalasing. Mas mabuti po sigurong kausapin niyo muna. Yung mga magulang ng mga estudyanteng yun. Sa huli, isang magulang ng estudyante, ang nagdala kay Nanggang Lee para paliguan. Binihisan pa siya ng mga lumang damit. Doon ko lang unang beses nakita ng malinaw ang itsura niya. May hugis pusong mukha at malalaking mata. Maputi ang balat, maliban sa pagiging payat, hindi siya pangit ni Katie Ting. Gaya ng inaasahan sa bida ng libro. Nakasukbit ang luma niyang bag, sumusunod siya sa likuran ko. Huminto ako sa paglalakad at lumingon. Hindi ko gusto yung ginawa mo kaninang umaga. Yung pag-agaw mo sa siopaw ko. Sa susunod na maulit yan. Bubugbugin talaga kita. Sinaman niya ako ng tingin bago tumakbo paalis. Sumigaw ako, yung candy. Agad siyang bumalik, dinampot ang candy, at tumakbo ulit. Ilang araw pagkatapos noon, hindi na bumalik si Nanggang Lee sa tapat ng bahay namin. Kahit kalampagin ko pa yung palanggana, hindi siya lumalabas. Ang pagkaing iniiwan ko sa pader. Nilalangaw na lang pero walang kumukuha. Sabi ko sa sarili ko, baka dahil sa sinabi kong bubugbugin ko siya. Kaya nagtanim siya ng sama ng loob sa akin. Noong araw na yun, habang naglalakad ako sa daan sa baryo. Nakasalubong ko si Nanggang Lee. Isang kuting ang nasagasaan ng motorsiklo. Nagsusuka na siya ng dugo at walang tigil sa pangingisay. Konting-konti na lang malalagutan na siya ng hininga. Lumapit si Nanggang Lee. Hinawakan niya ng isang kamay ang ulo ng pusa. At ng isa naman ang leeg nito. At bigla niya itong pinahit. Tinapos niya ang paghihirap ng kuting. Nagsitayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Napaatras ako nang hindi namamalayan. Lumingon siya para tingnan ako. Ang mga mata niya ay malamig, walang-wala ni Katie Ting na emosyon. Pero wala siyang ibang ginawa. Kinuha lang niya ang kuting na wala ng hininga at niyakap ito. Naglakad siya papunta sa may kakahuyan. Naghukay siya ng butas at inilibing ang kuting. Pinagmasdan ko ang kanyang maliit na figura. Bigla kong naintindihan ang kanyang ginawa. Kaysa hayaan ang kuting na mamatay habang naghihirap, mas mabuti nang bigyan ito ng mabilis na katapusan. Pero wala pa siyang 7 taong gulang. Anong klaseng buhay kaya ang pinagdadaanan niya? Para magkaroon siya ng ganyang kitigas na puso, kumuha ako ng baunan na may takip mula sa bag ko. Tinawag ko siya, Nanggang Lee, para sa'yo itong baunan. Pagkatapos mong kumain ng tanghalian sa eskwela, lagyan mo ulit ito ng pagkain at iuwi mo. Tinitigan niya ako ng diretso. Babae ka pa naman. Dapat laging nagpapalit ng damit at naliligo. Wala akong damit. Natigilan ako. Hinawakan ko ang madungis niyang maliit na kamay. At sinabi sa kanya, sumama ka sa akin umuwi. Pag-uwi sa bahay, ipinaliwanag ko ang sitwasyon kina lolo at lola. Hinalungkat ko ang mga malilinis kong damit noong bata pa ako. At isinilid sa kanyang bag. Dinala ko rin ang palanggana sa labas ng bakod namin. At tinuruan ko siya, hakbang-hakbang, kung paano ibabad ang damit. Kung paano kusutin, banlawan, at isampay. Nakinig siyang maigi. Pagkatapos magluto ni na lolo at lola, inaya nila siyang pumasok sa loob para kumain. Pero ayaw niya. Kumuha ako ng ulam at naglagay ng maraming kanin. Inilagay ko sa maliit na liyanerang aluminyo at iniabot sa kanya. Hawak ang lalagyan, naupo siya sa tapat ng pinto namin. Parang gutom na nilamon niya ang pagkain. Wala siyang itinira, kahit Katie Ting. Hindi nagtagal pagkatapos nyun. Nakita ko sa school, binubugbog si Nanggang Lee ng tatay niya. Nakasiksik lang siya sa sulok. Hindi lumalaban at wala ring imik. Hindi man lang maawat ng teacher. Rinig na rinig ko ang mura ng tatay niya na nagnakaw daw siya. Ng mga hanger at sabang panlaban ng ibang tao. Biglang nag-init ang sulok ng mga mata ko sa galit. Ninakaw niya ang mga gamit na yun. Dahil lang tinuruan ko siyang maglaban ng sarili niyang damit. Napakuyom ang mga palad ko. Noong papunta na sa may hagdan ang lasinggong yun. Bigla akong sumugod at buong lakas na binangga ang likod niya. Nagkunwari akong nagmamadali dahil naiihi na. At humingi ng tawad na parang hindi tumitingin sa dinadaanan. Pagka-uwi galing school, inayos ko ang mga malilinis na hanger namin sa bahay. Pati ang kalahating pakete ng sabang panlaba. Isinalin ko sa bote ng mineral water. Sumilip si Nanggang Lee mula sa likod ng pader. Itinuro ko ang mga gamit at sinabi sa kanya, dalhin mo na to sa inyo. Nagugas siya ng buhok, at isinuot ang Ultraman na hoodie na binigay ko sa kanya. Mukha na siyang malinis at maayos. Hinawakan ko ang likod ng tenga at leeg niya. Kapag naghihilamos at naliligo ka,
Dapat pati ang mga parteng ito, nililinis mo rin. Tahimik lang siyang sumagot ng, opo. Binigyan ko pa siya ng isang candy. Mahinang nagtanong, masakit ba ang katawan mo? Umiling lang siya, nakayuko ang mga mata pero tuwid na tuwid ang tayo. Pabulong kong sinabi, magiging maayos din ang lahat. Kinaumagahan, kinuha ni Lola ang mga nilagang kamote. Nilagay sa supot at iniabot sa akin. Sabi niya, ibigay ko raw kay Nanggang Lee. Nanahimik siya ng matagal. Bago pabulong na nagpasalamat, ngumiti si Lola at hinaplos ang ulo niya. Pagdating sa school, noong oras ng morning exercise, nakita ko na naman siya. Nahinarang ng teacher sa tapat ng pinto para sermonan. Galit na tinanong siya ng teacher kung bakit hindi siya gumawa ng assignment. Nakatayo lang siya doon ng tahimik, parang tuod ng puno. Sa huli, hindi ko rin talaga natiis na pabayaan lang siya. Noong nagtatanim si Lola ng pechay, tinawag ko si Nanggang Lee para maturuan kung paano magtanim ng gulay. Kapag natuto ka na, itanim mo to sa lupa nyo para mabuhay mo ang sarili mo at hindi mo na kailangang magnakaw pa. Seryoso siyang nanood hanggang matapos. Binigyan ko siya ng isang mangkok ng kanin at nilagay ang kalahating balot ng buto ng pechay sa bulsa niya. Ipunla mo to sa lupa nyo pag uwi. Magtanong ka lang sa akin kung may hindi ka maintindihan. Habang pinapanood ko siyang papalayo, hindi ko napigil ang sumigaw. Gawin mo ang assignment mo, ha? Unti-unti, nagkaroon kami ng ugnayan ni Nanggang Lee. Tuwing umaga, pumupunta siya sa bahay para mag-almusal. At sumasabay sa akin papasok ng school. Pagkatapos ng klase, sa tapat ng office ng teacher siya gumagawa ng assignment. Hinihintay akong matapos para sabay kaming umuwi. May mga kaklase kaming tinutokso si Nanggang Lee na para ko raw siyang buntot, pero wala siyang pakialam. Pero noong may nambato sa kanya ng putik, bigla siyang nagwala at sumugod. Kahit yung mas matangkad pa sa kanya, inabagsak niya sa lupa at pinagsusuntok. Inawat ko siya at pinagsabihan. Pero mahina siyang nagsalita, ang damit mo, hindi pwedeng madumihan. Natigilan ako saglit, inabot ko ang putik sa damit niya at pinunasan ito. Ayos lang madumihan ang damit, nalalabhan naman yan. Pero kapag ikaw ang nasaktan, masakit yun. Para hindi na siya muling apihin ng iba. Sinabihan ko siyang pagkatapos ng klase ay manatili muna sa opisina ng guro. Hintayin niya ako para sabay na kaming umuwi. Noong panahon ng anihan, kasama ko sina lolo at lola sa bukid para mag-ani ng kamote. Pagtingala ko, nakita ko si Nanggang Lee na nakatayo sa malayo. Tahimik lang siyang nakatingin sa gawin namin. Tumakbo ako pa uwi para kumuha ng maliit na supot at iniabot ito sa kanya. Sabi ko sa kanya, magbilang muna siya hanggang 100 bago lumapit. Para tulungan kaming magayos ng mga kamote. Naintindihan ni na lolo at lola ang gusto kong mangyari. Kaya nakangiti rin silang niyaya siyang lumapit para tumulong. Tulala lang siyang nakatayo doon. Siguro ito ang unang beses na nakatanggap siya ng ganitong kabutihang loob na walang halong awa. Matagal siyang hindi kumilos, hanggang sa minadali ko na siya. Doon pa lang siya lumuhad at seryosong. Tinulungan kaming magayos ng mga kamote. Hindi nagtagal, tumubo na ang mga itinanim niyang pechay. Kay Lunti tignan ng buong paligid. Ginaya niya ang ginagawa ng iba. Namulot siya ng mga patpat para bakuran ang kanyang taniman. Para hindi pasukin at sirain ng mga manok at bibe. Inikutan ko ang kanyang taniman. Ang ganda ng tubo ng mga pechay mo. Inutusan ako ni Lola na dalhan siya ng mga punla ng labanos at repolyo. Kinuha niya ang mga punla. Tinitigan niya muna ito ng matagal. Saka siya tumalikod at tumakbo pa uwi. Paglabas niya uli, may dala na siyang isang mangkok ng malinis na tubig. Mahina niyang sinabi sa akin, ang tap ay yan at ang mangkok. Hinugasan ko na ang mga yan. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang ulo. Pinuri ko siya dahil ang galing niya. Inangat ko ang mangkok at ininom ang tubig. Pagkababa ko pa lang ng mangkok, ang lasinggo niyang tatay ay biglang lumabas mula sa pinto ng bahay nila. Agad na humarap sa akin si Nanggang Lee. Ibiniuka niya ang maliit niyang katawan para harangan ako. Biglang kumabog ang dibdib ko. Alam kong takot na takot siya sa lalaking yun. Pero reflex pa rin niya akong pinrotektahan. Tinapak ko ang balikat niya. Magalang akong bumati sa tatay niya. Sinabihan ko siyang mag-ingat, at saka ako tumalikod at umalis. Isang araw, ang teacher ni Nanggang Lee ay ipinatawag ako sa opisina. Dahil nakipag-away siya, pag-alit akong sininghalan at pinagalitan ng teacher. Sabi niya disiplinahin ko raw ng maayos ang bata. Diretso akong sumagot, Teacher, hindi po ako ang guardian niya. Wala akong obligasyong makinig sa sermon niyo. Kababayan lang niya ako, isang kuya lang. Paglabas ko ng opisina, nakatayo si Nanggang Lee sa may pinto. Para siyang tutang itinapon, na punong-puno ng hinanakit at galit. Bahagya ko siyang tinapak sa ulo. Pinagalitan ko siya dahil masyado siyang naging bayolente. At sinabihan kong humingi agad ng tawad sa kaklase niya. Kung hindi, wag mo na akong kakausapin. Tiningnan niya ako, at parang bala siyang sumugod pabalik sa loob ng opisina.
Bigla siyang lumuhad sa harap ng lalaking bata, at malakas na sumigaw ng, "Sorry." Natigilan ang lahat ng tao sa loob ng opisina. Bigla akong naiyak at uminit ang mga mata ko. Inakala pala ng batang to na kailangang lumuhad para lang makahingi ng tawad. Habang pauwi kami, kinausap ko siya ng kinausap at nangaral ako sa kanya sa buong biyahe. Sabi ko, dapat galing sa puso ang paghingi ng tawad. At hinding-hindi siya dapat lumuluhod ng basta-basta lang kanino man. Daldal ako ng daldal, pero nakatitig lang siya sa akin habang nakangiti. Kumikinang ang kanyang mga mata, na parang gasuklay na buwan. Kitang-kita ang saya sa mukha niya. Habang nagre-review kami para sa finals, hindi ko sinasadyang makita ang test paper ni Nangang Lee sa Chinese. Ang sakit sa mata ng markang 18 na nakasulat sa pulang tinta. Ang bida sa libro ay dapat isang henyo. Kaya hindi talaga ako makapaniwala na ang Chinese niya noong grade 1 ay nakakuha ng score na 18. Pinakuha ko sa kanya ang test paper niya sa math. Nag-atubili pa siyang ilabas yun. Ang score na nakalagay ay 83. Nakahinga ako ng maluwag. Buti na lang, may pinipili lang siyang subject. 2 linggo na lang bago ang finals. Kaya sinabihan ko siyang pumunta sa bahay tuwing weekend para ulitin naming sagutan ang test paper. Ituturo ko sa kanya ang mga hindi niya alam. Akala ko butas lang ang tatapalan ko. Pero parang buong dagat pala ang kailangan kong punan. Ito hindi niya alam, yun hindi niya alam. Isang simpleng fill in the blanks lang sa isang tula. Ilang beses ko nang itinuro, pero mali pa rin ang sagot niya. Sa sobrang inis ko, 2 araw ko siyang hindi pinapunta para mag-tutor. Pakiramdam ko kailangan ko na ng gamot sa puso. Lumabas na ang resulta ng final exams. Maganda ang nakuha kong marka. 45 ang nakuha ni Nangang Lee sa Chinese. 85 naman sa math. Malaki ang itinaas ng grades niya. Nagtiimbagang na lang ako. At ipinagpatuloy ang responsibilidad na turuan siya. Noong sem break, mabilis siyang natuto. Maliban sa Chinese na minsan ay hirap pa rin siyang intindihin. Madali na niyang nakukuha ang ibang mga subject. Sinundo ako ng mga magulang ko para sa syudad magbagong taon. Dinalhan ko siya ng mga workbook, calligraphy practice sheets, at mga reference book. At iniwanan ko siya ng sandamakmak na assignment para sa buong bakasyon. Noong paalis na ako, nakatayo siya sa tabi ng daan. Nakatingin siya sa akin ng may pananabik. Bakas sa malalaki niyang mga mata na ayaw niya akong paalisin. Tinapak ko ang ulo niya at nakangiting sinabi, "Babalik din ako agad." Balik ko, bibilhan kita ng mga candy at laruan. Pagkatapos mong sagutan ang mga exercise book mo. Nandito na ulit ako. Tumango lang siya ng dahan-dahan. Nanatili siyang nakatayo doon sa tabi ng daan. Pinanood niya ang sasakyang sinasakyan ko habang papalayo ito. Hindi man lang siya gumalaw sa pwesto niya. Bago magbagong taon, sumama ako kina papa at mama pabalik sa probinsya. Ipinag-uwi ko si Nangang Lee ng mga paputok, maliit na trumpo. At saka isang pares ng bagong sapatos. Inabot ko sa kanya ang box ng sapatos. Hawak-hawak lang niya ang box at matagal na hindi kumilos. Pag-angat ng tingin niya, mapulang-mapula na ang mga mata niya. Nagbabadyang pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata. At pati dulo ng ilong niya ay namumula na rin. Inabot ko ang ulo niya at ginulo ng bahagya ang buhok niya. Binati ko siya ng manigong bagong taon. Nangang Lee. Nagkagat labi siya. "Salamat po, kuya. Kuya, manigong bagong taon din po sa inyo." Ang tawag niyang iyon na, kuya. Nagpagulo ng husto sa nararamdaman ko. Parang kumirat ang puso ko sa sobrang lambot. Noong araw ng bagong taon, sinama ko siya at ang pinsan ko. Kasama ang iba pang mga bata sa baryo. May dala-dala kaming mga parol habang pumupunta sa bawat bahay para mamasko. Pag-uwi namin, punong-puno ang mga bulsa namin ng mga sitsirya at aginaldo. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng nakuha ko. Sinabi ko sa kanyang magsaya siya sa pagdiriwang ng bagong taon. Pagka-uwi sa bahay, ang 4 na taong gulang kong pinsan, dilat na dilat ang bilugang mga mata habang nagtatanong sa akin. "Kuya," sabi ni ate, "huwag daw kitang tawaging kuya." Ano na po ang itatawag ko sa inyo? Natigilan ako sandali, pagkatapos ay napatawa na lang ako ng may halong inis. Napamura na lang ako sa isip ko. Pasaway na bata, bagong taon, naghahanap pa ng sakit ng katawan. Mabilis lumipas ang panahon. Hindi matiis ni Nangang Lee na suotin yung bago niyang sapatos. Pero talagang malaki na ang ipinagbago niya. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng mga marka niya sa paaralan. Nakakuha siya ng perpektong marka sa huling pagsusulit. Noong nasa 2nd baitang pa lang siya, naging class monitor na siya. Kahit luma ang mga suot niyang damit, palagi naman itong malinis na malinis. Noong nasa 3rd baitang na siya, nakasalubong ko ang teacher niya. Sabi niya, sumulat daw si Nangang Lee ng isang sanaysay. Ang pamagat ay, "Ang aking kuya." Tungkol sa akin ang isinulat niya. Maraming teacher ang naiyak noong mabasa yun. Ayaw niyang ipabasa yun ng teacher niya sa harap ng klase.
Natatakot kasi siyang baka agawin ako sa kanya ng ibang tao. Akala ko, basta hintayin ko lang siya, ay magiging maayos na ang lahat. Pero hindi ko akalain, na ganoon pala kasama at kawalang hiya ang tatay niya. Noong gabi ng ika-28 ng huling buwan ng taon, itinali niya ang mga kamay ni Nangang Li. Ibinitin siya sa kisame at pinagbubugbog. Noong dumating na ang mga taga-nayon, walang malay na siya at bagbog sarado. Sinugod siya sa ospital. 2 tadyang niya ang nabali. May lomet din ang buto sa binti niya. No-dilocate ang mga kamay niya. At may bahagyang pagdurugo sa loob ng katawan niya. Noong bisperas ng bagong taon, pinuntahan ko siya sa ospital. Nakaupo lang siya sa kama, tila wala sa sarili. Walang kabuhay-buhay ang kanyang mga mata. Noong makita niya ako, doon lang unti-unting nagkaroon ng sigla ang tingin niya. Lumapit ako sa kanya, niyakap ko siya ng dahan-dahan at pabulong na inalo. Tahan na magiging maayos din ang lahat. Hindi siya makakalabas ng ospital ngayong bagong taon. Kaya ibinili ko siya ng mga bagong damit at sapatos. Pati na rin mga sitsirya at aguinaldo. Inilagay ko ang mga yun sa tabi ng kama niya. Salamat, sabi niya. Tiningnan niya ako. Walang ka-ekspresyon ang mukha niya nang magsabi siya ng salamat. Hindi nagtagal. Dumating sa ospital ang tunay na ina ni Nangang Li. At sinundo siya. Nakatayo ako sa may pinto ng ospital. Pinagmamasdan ang sasakyan nila habang papaalis. Nakahinga ako ng maluwag. Pero parang may kulang din sa loob-loob ko. Nangang Li, sana sa muli nating pagkikita. Nahanap mo na ang kaligayahan mo. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Nakapasa ako sa Kunan University. At ngayon ay 3rd year college na ako. Noong araw ng opening ceremony, napakainit ng sikat ng araw. Nagtatago kami ng mga roomie ko sa pila. Habang nagrereklamo sa buwisit na panahon, bigla kong narinig sa may stage ang isang pamilyar na pangalan. Susunod, inaanyayahan nating umakyat sa entablado si Nangang Li para tanggapin ang National Scholarship. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Nangang Li, ang representative ng mga bagong estudyante. Biglang nagblanka ang utak ko. Mabilis akong napalingon sa stage. Sa ilalim ng sikat ng araw, kumikinang ang babaeng nakasuot ng puting dress. Siya nga, ang Nangang Li na hindi ko nakalimutan sa loob ng 10 taon. Dapat ay nasa Jingbei University siya kasama ang bida. At saka, mas bata siya sa akin ng 3 taon. Dapat ay grade 12 pa lang siya ngayon. Sa forum ng school, at sa mga usapan namin ng mga roomie ko, paulit-ulit ko nang nakita ang mga litrato at video niya. Sikat na sikat siya bilang diyosa ng buong school. Pero mukhang hindi na niya ako kilala. Nagkasalubong kami sa kantin. Naglalakad siya palapit sa akin. Dir-diretso lang siyang dumaan sa tabi ko nang hindi man lang tumitingin. Wala man lang kahit kaunting paghinto. Biglang gamaan ang loob ko. Mas okay na rin siguro ang ganito. Ituring na lang nating mga estranghero ang isa't isa. Walang pakialamanan. Sakto, para maiwasan ko ang malagim na katapusan sa orihinal na libro. Ako ang host sa welcome party. Pagbaba ko sa entablado, sakto namang paakyat na siya para mag-perform. Nagkasali si kami. Pareho kaming diretso lang ang tingin. Hindi man lang kami nagbigayan ng sulyap. Ang kanyang pagkanta habang tumutugtog ng piano ay hinangaan ng lahat. Naging sikat na sikat siya sa buong eskwelahan. Akala ko palagi na lang kaming ganito. Parang 2 linyang magkahilera na hinding-hindi magtatagpo. Pero hindi nagtagal. Nag-organisa ang aming dorm leader ng isang get-together para sa dorm ng mga lalaki at babae. Pagdating ko sa buffet restaurant, agad kong nakita si Nangang Li na nakaupo sa kanyang pwesto. Nakangiting sinabi sa akin ng roommate ko. Dumaan pa raw sila sa butas ng karayom bago napapayag ang campus goddess na yan. Kinabahan ako bigla. Pumasok kami sa loob. Ilang babae ang napatingin sa amin. Sinulyapan kami ni Nangang Li. Sandaling tumigil ang tingin niya sa akin. Saka agad na yumuko. Walang pagbabago sa emosyon niya. Nakahinga ako ng maluwag. Mukhang hindi niya talaga ako nakilala. Sakto, makakain ako ng payapa. Nagpakilala ang roommate kong si Joe Tao. At sinabi ang pangalan ko, Nye Chingsi. Napatingin ako kay Nangang Li. Inaasahan kong kapag narinig niya ang pangalan ko, ay magkakaroon siya ng reaksyon. Pero nanatili siyang kalmado. Walang kahit kititing na emosyon. Tuluyan na akong napanatag. Nakangiti kong binati ang mga babae sa tapat